Alam mo ba yung pakiramdam na matagal ka nang nag-iipon, 'di ba? Yung nagbabasa ka ng mga brochures, ng mga bagong subdivision o condo. Oo, yung tipong naghahanap ka na ng mga inspiration sa internet para sa interior design? Exactly. Tapos, nai-imagine mo na yung sarili mo na nagkakape sa sarili mong balkonahe. Yung tipong sa wakas, magkakabahay ka na talaga. Ang sarap sa feeling yan, pangarap ng marami yan eh. Pero sa totoo lang, hanggang imagination na lang muna minsan. Kasi ang tagal talaga bago mangyari yun. Bakit nga ba parang usad pagong ang mga housing projects dito sa Pilipinas? Totoo yan. Ang daming naghihintay ng turnover na inaabot ng taon. Kaya nga eh. Dito sa ating Rex at Rexel analysis ngayon, bubusiin natin ang isang dokumento mula sa gobyerno. Ginawa sana ito para pabilisin yung proseso, pero nalaman ng ngayon mismong Senado ang nag-iimbestiga kung bakit ito daw yung sumasakal sa buong industriya ng pabahay. Meron tayong dalawang napakahalagang dokumento na nakapatong ngayon sa mesa natin para sa malalimang paghimay na ito. Right. Unang-una, yung Memorandum Circular MC No. 2025-14 mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHUSD, inilabas ito noong Nobyembre 2025. Tapos ang pangalawa naman natin is yung Senate Resolution 318 na inihain ni Senator JV Ercito noong Pebrero 2026. Ang misyon natin ngayon para sa iyo na nakikinig, intindihin kung paanong ang pangarap mong bahay ay naiipit sa isang napakasalimuot na labyrinth ng burokrasya. Okay, let's unpack this. Sige, para maintindihan natin ang bigat ng isyong ito, kailangan muna nating balikan kung bakit ba umiiral itong ahensyang ito. Hindi naman kasi gumagawa ng mga memorandum circular ang gobyerno out of nowhere, di ba? Oo, may pinanggagalingan lagi yan. Ayon sa Republic Act No. 12 ay No. 11201, ang DHSUD ang pangunahing ahensya ng pambansang gobyerno na responsable sa management ng housing at urban development. Sila yung nagpoproseso at nag-i-issue ng lahat ng kinakailangang housing-related permits, clearances at licenses. Kumbaga sila yung inaasahan nating magpapabilis ng pagpapatayo ng mga bahay. At hindi lang ito basta batas, 'di ba? Nakaugat pa ito sa mismong saligang batas natin. Tumpak, nakasulat mismo yan sa 1987 Constitution, specifically sa Article 13, Section 9. Mandato ng Estado na magkaroon ng continuing program of urban land reform and housing. Na ang main point doon is affordable cost at decent housing para sa mga underprivileged. Exactly. Kaya ang bigat ng responsibilidad ng DHSUD, bawat pulisya nila dapat nakatutok sa pagpapamurahan at pagpapabilis ng disenteng pabahay. Tapos, nag-commit pa sila sa isang 8-point agenda, di ba? Oo, publicly nag-commit sila dyan. Kapag binasa mo ito sa papel, napakaganda. Nandyan yung Expanded 4PH program, Fast Track Frameworks, Zero Tolerance for Corruption. Pero ang gusto kong i-highlight natin dito ay yung Agenda number 3, 4 at 7. Sige, pakinggan natin yung mga agenda na yan kasi mukhang dyan magkakatalo eh. Yung Agenda number 3, yung streamlined permits at one-stop shops. Ibig sabihin, gusto nilang isang puntahan na lang ang mga developers, tapos na yung proseso. Oh, okay. Isang lapitan na lang sana. Right. Tapos ang Agenda number 4 ay full digitalization by 2028. Kaya dapat paperless at tech-driven na. Nice. Tapos yung pangatlo? Ang Agenda number 7 ay protecting home buyers. Ito ay para masiguradong ligtas ang mga itatayong bahay at hindi ma-scam ang mga mamimili. Wow, ang ganda ng pangako sa papel, 'di ba? Mabilis, digital, tapos protektado. Pero teka lang ha, kapag tinitingnan ko nga yung nangyayari na yun sa ground, parang may matinding disconnect. Sobrang disconnect talaga. Parang itong pag-order mo sa paborito mong fast food, dahil nangako silang fast track and streamlined yung serbisyo nila, gutom na gutom ka na, tapos nakapila ka sa burger mo. Oo, tapos biglang may hihingin pa sa'yo. Exactly. Bago ibigay sa'yo yung order mo, biglang hihingan ka muna ng birth certificate, clearance sa barangay, patunay na nagbabayad ka ng buwis, tapos tatanungin pa kung ano ang blood type ng lolo mo. Grabe yung analogy na yan, pero totoo yan sa real estate industry ngayon. 'Di ba?
paano nagtutugma yung pangako na streamlined permits sa totoong kalbaryo ng mga developers na pilit nagpapatayo ng mga bahay natin? At yan mismo ang tanong na nagtulak sa atin sa isyung ito. Ang sagot kung bakit naging ganun ang proseso ay makikita natin mismo kapag binuklat natin ang mga pahina ng Memorandum Circular 2025-14. Ito yung inilabas noong November 2025, no? Oo, ito yung nagtatakda ng mga bagong procedures at requirements para makakuha ng Certificates of Registration at Licenses to Sell o yung tinatawag nating CR at LS. Na kapag wala nito, hindi ka pwedeng magbenta. Oo, zero. Bawal silang magbenta ng kahit anong bahay o kondo sa publiko kapag walang CR at LS. Illegal yun. At kapag tiningnan mo yung checklist ng requirements sa MC 2025-14 na ito, nakakalula talaga. Hindi siya simpleng listahan lang. Literal na labyrinth ng bagong requirements. Oo. Nakahiwalay pa ito sa iba't ibang kategorya ng proyekto. Ibang bundok ng papeles ang kailangan kung subdivision, tapos ibang bundok din kung condo, di ba? Napaka-granular nung hinihingi nila. Iba ang checklist kapag subdivision, iba kapag condominium at columbarium projects. May columbarium pa talaga Oo. Tapos may hiwalay na requirement pa kapag may alteration or rectification of plans. Kunwari, may babaguhin lang ng konti ta design ng kalsada sa loob ng subdivision, panibagong proseso na naman yun. Wow! Pati simpleng pagbago sa kalsada, uulitin yung proseso. Oo. At meron din para sa balanced housing, maging ito man ay by cost o doon sa main project, pati na rin sa Community Mortgage Program or CMP na para sana sa mga mahirap nating kababayan. Napakahaba at napakadetalye. Nakakahingal pakinggan yung dami ng kategorya. What's fascinating here is yung bawat manipis na papel sa checklist na ito ay hindi lang basta papel na mabilis makuha. Kumakatawan ito sa buwan ng paghintay, pagpila sa iba't ibang ahensya at bilyon-bilyong pisong investment ng mga developers na nakatenga lang. Kasi nga, hindi na aaprobahan agad. Exactly. Makikita mo rin ang bigat ng flow of evaluation at recommendation na dumadaan pa sa mismong Housing and Real Estate Development Bureau o HRED. Bawat hakbang may red tape. Take-up, balikan ko yung agenda number 4 nila na full digitalization by 2028. Kapag tiningnan mo yung format na hinihingi sa MC 2025-14, nakalagay talaga sa matrix nila kailangan ng soft copy sa flash drive o email. Oo, tapos in the same breath, hinihingian ka rin ng physical na hard copy. Ano ba talaga? Bakit parang pabalik tayo sa pagprint ng sangkatutak na dokumento imbes na maging paperless? At hindi lang basta-basta dokumento yung hinihingi nila. Ang daming redundant. Kung iisa-isahin natin, makikita mo talaga yung mechanism ng delay. Kailangan mo ng development plans na pirmado at silyado ng architect o engineer. Okay, standard yan. Pero nandyan yung SEC registration. Napaulit-ulit na lang hinihingi. Diba, alam naman natin na para mag-exist ang kumpanya may SEC records na yan. Bakit kailangang isubmit ulit as a requirement para lang magbenta ng bahay? Tapos, ano pa ba yung nandun sa listahan? Kailangan mo ng mga permits mula sa LGU o Local Government Unit, patunay ng bayad sa Real Property Tax o RPT, TIN ng taxpayer, mga joint venture agreements. At bawat isa dyan, pipila ang developer sa magkakaibang opisina. Here's where it gets really interesting, ha? Pati pala mga napaka-especificong clearances mula sa ibang national agencies na dati hindi naman ganun kahigpit, hinihingi na rin ngayon. Oo, yan yung isa sa mga pinakamalaking pagbabago. May nakita ako dito, kailangan ng earthquake hazard certification mula sa PVolcans. At hindi lang yan. May clearance pa mula sa CAAP o yung Civil Aviation Authority of the Philippines. Oo, pati CAAP, kailangan na. Isipin mo, gagawa ka ng 2 palapag na bahay sa isang subdivision sa Laguna tapos kailangan mo ng CAP clearance. Sa dami ng hinihingi na alam naman nating may sarili ring mahabang proseso, hindi ba parang nagiging higanteng bottleneck itong ahensya natin? Imbes na maging one-stop shop, di ba?
Yan mismo ang punto ng friksyon eh. Siyempre, kung iisipin natin ang layunin, may intindihan natin kung bakit nila hinihingi ang PHYOCLS clearance. Ayaw naman nating may itayong subdivision sa ibabaw mismo ng fault line. Exactly. Babalik tayo doon sa agenda number 7 na protecting home buyers. At yung CAAP clearance naman, kailangan niyang lalo na sa mga matataas na condominium projects malapit sa mga airport para masiguradong hindi ito nakakasagabal sa flight path. Importante yung kaligtasan syempre, pero ang mekanismo kung paano ito ipinapatupad, yun ang nagiging problema. Paanong nagiging problema yung mismong pagpapatupad? Kapag tinitingnan mo yung buong proseso, ipinapasa ng DHSUD ang buong bigat ng verification sa mga developers. Ang nangyari imbes na ang DHSUD mismo ang makipag-ugnayan sa kapwa niyang ahensya ng gobyerno tulad ng PHVOCRs at CAAP gamit ang isang integrated system. Pinapalakad nila ito manually sa mga nag-a-apply. Oo, kaya nga sila tinawag na one-stop shop sa agenda number 3 nila. Dapat pagpunta mo doon, sila na ang bahala. Pero ngayon, naging one more stop shop sila? Isang ahensya para sa sandamakmak na ahensya ulit. At para mas maintindihan natin kung paano ito nakakaapekto sa bulsa ng ordinaryong Pilipinong gustong bumili ng bahay, i-translate natin ang red tape na ito sa pera. Sige, maganda yung illustration na yan. Kasi sa totoo lang, time is money sa real estate. Kapag ang isang developer ay umutang ng let's say 500 million pesos sa bangko para magtayo ng subdivision, may binabayaran silang interest buwan-buwan. Malaking halaga yan. Oo. Kung nasa 8% ang interest rate nila kada taon, that is 40 million pesos a year na tumatakbo. Grabe, yung holding cost. 'Di ba? Kung madelay sila ng isang taon dahil lang hinihintay ang CAAP clearance at pinapaikot-ikot sila sa pagpasa ng mga soft copy at hard copy, 40 million pesos ang nasusunog nang wala pa silang naitatayong kahit isang pader. Eksakto ang computation mo. At ang malungkot na katotohanan dyan, negosyo ang real estate. Wala silang ibang pagkukuhanan ng pambayad sa 40 million pesos na interest na iyon, kundi ipatong sa presyo ng mismong bahay na bibilhin mo. So tayong mga buyers ang sasalo ng delay na yan? Oo, ang red tape ay direktang nagpapataas sa cost of doing business na siya namang sumisira sa constitutional mandate natin na magbigay ng affordable cost na pabahay. Ito yung tinatawag nating holding costs. Habang naka-hold ang proyekto dahil sa papeles, tumataas ang presyo ng bahay. Exactly. Dahil sa matinding problemang ito, umabot ng mga dying at reklamo ng buong industriya sa Senado. Dito na natin bubuklatin ang ikalawang dokumento natin, yung Senate Resolution 318. Ito yung inihain ni Senator J.V. Ejercito, di ba? Right. At bago natin himayin kung bakit nangihimasok na ang Senado, gusto kong ilatag natin ang konteksto para sa iyo na nakikinig. Kaya nagiging mainit ang isyung ito sa Senado ngayon, ay dahil parehong may mabigat na argumento ang magkabilang panig. Oo, tama yan. At para malinaw sa ating Rex and Rexel analysis na ito, hindi tayo nandito para kampihan ng mga developers na nagrereklamo sa red tape o ang DHSUD na nagpapatupad nito. Tinitignan lang natin ang mga official na dokumento para makita mo yung mismong banggaan ng dalawang magandang intensyon. Maraming salamat sa paglilinaw na yan kasi mahalagang malaman na we are just looking at the facts here. At tama ang sinabi mo, umaabot sa Senado dahil ang Senado mismo ang nagpasa ng batas RA 112001 na lumikha sa DHSUD. Kaya nagahain si Senator J.V. Ejercito nung resolution noong February 26, 2026. Oo. Ang resolusyong ito ay direktang nag-uutos sa Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement na magsagawa ng formal na inquiry. Ang technical term na ginamit dito ay in aid of legislation. Para sa mga hindi pamilyar, ano ba talagang ibig sabihin kapag sinabi ng Senado na mag-iimbestiga sila in aid of legislation? Magpapakulong ba sila ng mga opisyal na nag-iimbento ng maraming requirements?
Hindi naman diretsong agpapakulong. Ibig sabihin niyan, nag-iimbestiga sila para alamin kung paano ipinapatupad ang batas at tingnan kung may kailangang bang baguhin, iamyenda o bagong batas na ipasa para maayos ang problema. So, para ayusin yung sistema. Oh, ang mismong sentro ng investigasyon, babasahin ko verbatim mula sa resolution, ay ang alleged negative impact on the housing industry brought about by procedural changes in policies by the Department of Human Settlements and Urban Development. So, tinitingnan talaga nila kung itong mismong mga bagong patakaran ng DHSUD, nakakadiskusyon lang natin yung pagpapasa ng sandamakmak na requirements sa MC 2025-14 ay siya mismong sumasakal sa industriya. Na dapat sana ay tinutulungan nilang lupago. Bakit nga naman gagawa ng patakaran ng isang one-stop shop na mas magpapahirap sa proseso, di ba? If we connect this to the bigger picture, ang tensyon dito ay nasa pagitan ng dalawang magkasalungat na mandato. Isang napakabigat na balancing act. Paanong naging balancing act? Sa isang banda, nandyan ang mandato ng DHSUD na i-regulate at protektahan ng mga buyers laban sa mga mapanlinlang na developers o mga delikadong lokasyon ng bahay. Siguro kaya nila nilabas ang MC 2025-14 ay dahil marami silang natatanggap na kaso ng housing scams. Yung tipong pre-selling pa lang nangongolekta na ng pera ang developer sa mga OFWs natin tapos biglang tatakbo? Kaya gusto nilang masigurado na solid ang financial at legal standing ng mga nag-a-apply ng license to sell. Narinig na natin yan maraming beses. Nakakaawa rin naman talaga ang mga nabibiktima. Naghuhulog ka ng down payment tapos malalaman mo wala palang LGU permit yung subdivision o kaya nakatayo mismo sa hazard zone ng PH Volks. Kaya naintindihan din natin kung bakit gusto ng DHSUD na salain ng husto. Oo, naintindihan natin yung side na yan. Pero sa kabilang banda, nandiyan ang mas mataas na mandato ng ating 1987 Constitution na mag-produce ng mabilis, maayos, at higit sa lahat, abot-kayang pabahay para sa masang Pilipino. Paano magiging abot kaya kung pinapabagal ng red tape ang supply at pinapataas ang cost of doing business tulad nung kinuwenta nating 40 million pesos na holding cost, di ba? Diyan papasok yung tanong kung paano ba babalansehin ito sa Senado. Sa isang Senate inquiry, ipapatawag dyan ang mga opisyales ng DHSUD, pati na rin ang mga kinatawan ng iba't ibang real estate developer associations. Haharap sila sa mga senador. Siguradong tatanungin sila, bakit nyo dinagdagan ng requirements? Bakit hindi nyo i-digitalize ng buo para hindi na kailangan pang pumila ng pisikal ang mga aplikante? At kailangan itong masagot ng ahensya na malinaw. Ano kaya ang posibleng mangyari pagkatapos ng inquiry na ito? Mapipilitan kaya ang DHSUD na i-recall o bawiin ng tuluyan ang MC 2025-14? At iyan ang isang posibleng outcome. Pwedeng i-pressure ng Senado ang DHSUD na isuspend muna ang pagpapatupad ng MC 2025-14 habang hindi pa nila naaayos ang internal systems nila. Or baka i-revise nila? Pwede ring utusan silang i-amyenda ang circular para mas maging makatwiran ng mga hinihingi. Halimbawa, i-waive na ang CAAP clearance para sa mga two-story subdivisions at i-require na lang sa mga high-rise condos. Oo na naman, bakit pa kailangan sa mababang bahay? O kaya naman, ang pinakamagandang solusyon na pwede nilang tingnan ay yung interagency connectivity. Ito yung sinasabi mo kanina na gobyerno sa gobyerno na lang sana ang mag-usap, tama? Eksakto. Kung kailangan talaga ng PHIVLCS at CAAP clearance para sa kaligtasan, bakit ipapapasa pa ang burden of legwork sa developer? Kung talagang one-stop shop ang DHSUD alinsunod sa kanilang Agenda number 3, dapat pagpasok ng aplikante sa portal nila, sila na ang may back-end system. Na connected sa database ng LGU, ng SEC,
ng PHWorks at ng CAAP. Hindi na kailangang mag-print ng soft copy at hard copy ang aplikante dahil digital na ang validation sa loob mismo ng gobyerno. Yan ang pangarap nating digitalization, yung totoong nangyayari sa likod ng teknolohiya para mapabilis ang serbisyo. Hindi yung gagawin mo lang digital ang format pero manual pa rin ang paglalakad ng papel. Kaya ang Senate inquiry na ito ay isang crucial na turning point. Dito malalaman kung paano babalansehin ang kaligtasan at bilis sa industriya ng pabahay. It forces the issue into the light, kumbaga. Hindi pwedeng nag-ooperate lang tayo sa mga memorandum circulars na nagpapabigat sa proseso ng walang proper checks and balances mula sa mga mambabatas. Kung patuloy nating sasakalin ng mga developers sa nangalan ng regulasyon, darating ang araw na wala nang magtatayo ng mga murang bahay dahil masyadong magastos at nakakapagod ang proseso. So, what does this all mean? Para mai-wrap up natin ang buong talakayan ngayong araw, nakita natin na ang intensyon ng ahensya na protektahan ng publiko mula sa mga housing scams at mga panganib ay tila direktang bumabangga sa layunin at mandato ng gobyerno na pabilisin ang pagpapatayo ng mga bahay. Isang classic case ito ng good intentions, unintended consequences, kung saan ang pagnanais ng gobyerno na maging ligtas tayo ay siya mismong nagiging dahilan ng pagkaparalisa ng buong housing sector. At dahil dyan, umaabot sa bilyon-bilyong pisong holding costs ang naiipon na sa huli ay ipapasa rin sa mga ordinaryong mamimiling tulad mo. At ngayon papasok ang Senado para ungkatin at timbangin kung nasobrahan ba ang regulasyon. Napakalinaw ng synthesis natin dyan. Ang pinakamahalagang takeaway dito ay hindi pwedeng ihiwalay ang burokrasya sa ekonomiya. Ang housing industry ay hindi lang para sa mga malalaking negosyante, di ba? Oo, tumutugon ito sa isang basic human need, ang pagkakaroon ng maayos na masisilungan. Kapag naantala ang mga proyekto dahil sa patong-patong na red tape at paulit-ulit na pagpasa ng mga papeles na kumukontra sa sarili nilang digitalization agenda, ang epekto niyan ay isang malaking ripple effect. Mula sa construction workers na nawawalan ng pagkakakitaan dahil naka-hold ang proyekto, hanggang sa pamilyang Pilipino na patuloy na nagbabayad ng mahal na renta imbes na nakatira na at naguhulog para sa sarili nilang bahay. Tunay na nakakalungkot isipin yung epekto niyan sa ordinaryong mamamayan. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na kaisipan para sa iyo na nakikinig. Isang sitwasyon na sana'y pag-isipan mo. Kung ikaw ang tatanungin, bilang isang potensyal na homeowner na matagal nang nag-iipon ng pinaghirapan pera, ano ang pipiliin mo? Magandang reflection yan. Mas pipiliin mo ba ang isang bahay na mabilis at murang naitayo dahil na shortcut ang mga permits, pero araw-araw kang kinakabahan na baka gumuho ito dahil wala palang earthquake clearance at nasa ibabaw pala kayo ng fault line? O mas pipiliin mo ang isang bahay na dumaan sa napakaliit na butas ng karayom ng gobyerno, kumpleto sa lahat ng selyo, pirma at clearances. Pero aabutin ka ng ilang taon bago mo matiran at di hamak na mas mahal ang babayaran mo dahil isinama na sa presyo ang gastos sa matinding red tape. Isang mabigat na tanong na kumakatawan sa tunay na kalagayan ng ating housing sector ngayon. Kailangan ba talagang mamili sa dalawang extremes na ito? O pwede nating makuha ang parehong bilis at kaligtasan kung aayusin lang talaga ang sistema at gagawing tunay na digital ang gobyerno? Iyan ang iiwan namin sa inyong mga isipan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa malalimang paghimay na ito. Sana ay nabigyan namin kayo ng mas malinaw na pag-ingende sa mga proseso, mekanismo at balitang nakakaapekto sa pangarap nating lahat na magkabahay. Maraming salamat sa pakikinig. Sana marami kayong natutunan. Muli, ito ang Rex at Rexel Experience na laging nag-iiman sa inyo ng mas malawak na pananaw at mga impormasyong pwede niyong magamit. Hanggang sa muli nating paghimay, magandang araw sa inyong lahat.